Nung nakaraan, ah, ang ating pinag-aralan ay Psalms 73. So nakita po natin doon yung yung admonition sa mga Christians na huwag kayong mababahala, huwag kayong maiinggit sa pagyaman o yung ah, sa para bang walang katapusang kaligayahan ng mga evildoers. So yun po yung ating pinag-aralan. Ngayon naman, kabaliktaran ng Psalm 73, Psalms 37 naman po tayo. Okay, so dito niyo po makikita yung katagang delight in the Lord. Okay, so ngayon, ito po yung mga teksto. Sa may verse 1, do not fret because of evildoers. Do not be envious toward wrongdoers, for they will wither quickly like the grass and fade like the green herb. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and cultivate faithfulness. Delight yourself in the Lord, and he will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust also in him, and he will do it. He will bring forth your righteousness as the light and your judgment as noonday. Rest in the Lord and wait patiently. Do not fret because of him who prosper in his way, because of the man who carries out wicked schemes. Cease from anger and forsake wrath. Do not fret, it leads only to evil doing. For evildoers will be cut off, but those who wait for the Lord, they will inherit the land. Yet a little while, and the wicked man will be no more. You will look carefully for his place, and he will not be there. But the humble will inherit the land and will delight themselves in abundant prosperity. The wicked plot against the righteous and gnashes at him with his teeth. The Lord laughs at him, for he sees his day is coming. The wicked have drawn the sword and bent their bow to cast down the afflicted and the needy, to slay those who are upright in conduct. Their sword will enter their own heart, and their bows will be broken. Better is the little of the righteous than the abundance of the wicked, for the arms of the wicked will be broken, but the Lord sustains the righteous. The Lord knows the days of the blameless, and their inheritance will be forever. They will not be ashamed in the time of evil, and in the days of famine they will have abundance. But the wicked will perish. The enemies of the Lord will be like the glory of the pastures. They vanish like smoke, they vanish away. The wicked borrows and does not pay back, but the righteous is gracious and gives. For those who blessed by him will inherit the land, but those cursed by him will be cut off. The steps of a man are established by the Lord, and he delights in his way. When he falls, he will not be hurled headlong, because the Lord is the one who holds his hand. I have been young, and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken, or his descendants begging bread. All day long he is gracious and lends, and his descendants are a blessing. Depart from evil and do good, so you will abide forever. For the Lord loves justice and does not forsake his godly ones. They are preserved forever. But the descendants of the wicked will be cut off. The righteous will inherit the land and will dwell in it forever. The mouth of the righteous utters wisdom, and his tongue speaks justice. The law of his God is in
his heart, his step do not slip. The wicked spies upon the righteous and seeks to kill him. The Lord will not leave him in his hand, or let him be condemned when he is judged. Wait for the Lord and keep his way, and he will exalt you to inherit the land. When the wicked are cut off, you will see it. I have seen a wicked, violent man spreading himself like a luxuriant tree in its native soil. Then he passed away, and lo, he was no more. I sought for him, but he could not be found. Mark the blameless man, and behold the upright, for the man of peace will have a posterity. But transgressors will be altogether destroyed. The posterity of the wicked will be cut off. But the salvation of the righteous is from the Lord. He is their strength in times of trouble. The Lord helps them and delivers them. He delivers them from the wicked and saves them because they take refuge in Him. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. So napakahaba ng Psalms 37. Meron siyang 40 verses, pero kalahati lang po yung ating madidiscuss ngayong gabi. Okay? So mag-start tayo dito sa may kanyang pambungad. Parang parehas ng Psalms 73. Okay? Ito naman Psalms chapter 37. Yung Psalm 73 kasi was written by Asaph. At ito namang Psalms 37 was written by King David. So parehas po yung kanyang admonition sa mga righteous. Ang sabi ng verse 1, do not fret because of evildoers. Huwag kayong magbagabag. Huwag kayong matakot o huwag kayong mainggit patungkol sa kanila. Do not be envious toward wrongdoers. They will wither quickly like the grass and fade like the green herb. So balikan po natin yung bahagi ng Psalm 73 na pinag-aralan natin kasi almost the same, kailang iba lang po yung emphasis nitong Psalms 37. Tatandaan po natin kung bakit parehas na binibigyan ng emphasis. Pag sa may Bible, meron kayong isang bagay na nakikita na inuulit-ulit ng Panginoon, ibig sabihin napaka-importante nun para sa atin. Importanteng admonition, paalala para sa atin. Kasi sa totoo lang, kaya ito sinulat talagang maraming Kristiyano ang naiinggit, Yung iba naman, nag-aalala. Ganon, para bang ang mga Kristiyano, para bang agrabyado sila kasi sila talaga nagtitiis na lumakad sa Panginoon, samantalang yung mga evildoers naman talagang namamayagpag, yumayaman, ang bilis ng kailang mga prosperity. So, meron tayong importanteng bagay na dapat maintindihan sa yugtong iyon. So kasi, talagang maraming Kristiyano, ako na witness ko yan, ang daming nakakalungkot nga mga Kristiyano kasi nga, nakikita nila nagpo-prosper yung mga wicked. So itong mga Kristiyano, hindi nila ma-reconcile yun sa salita ng Panginoon. So ang nangyayari, pati sila nagda-dive in din doon sa ginagawa ng mga wicked kasi nga, ang bilis mag-prosper o dumidikit sila para magkaroon sa ng pakinabang. So hindi po dapat tayo ganun mga kapatid. Tatandaan niyo po, tayo po'y tinawag ng Panginoon. Sinet apart tayo ng Panginoon. Ang mundo, ito po'y pabulusok na sa kapahamakan. Destined na ang mundong ito na makasalanan sa destruction. Pero tayo, in-spare tayo ng Panginoon. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Okay? So, in-spare tayo ng Panginoon at ginawa niya tayong tagapagmana. Actually, ito yung context ng Psalms 37. The righteous will inherit the earth, but the wicked will be cut off. Yan po yung pinaka-gist ng chapter na ito. So ngayon, balikan tanaw lang po natin yung Psalms 73. Sa may verse 2 and 3, nakita natin sabi ni Asaph, but as for me, my faith came
close to stumbling. Muntik na akong madupilas. My steps had almost slipped. Why? Because I was envious of the arrogant and I saw the prosperity of the wicked. So yan po yung pinag-usapan natin ng nakaraan. At totoo naman talaga, ito si Asaph na ito man of God ito. Marami yang sinulat na mga sa mga chapters doon po sa may Book of Psalms. Kilalang writer po ito. Ngayon, siya mismo talagang dumating sa may point na yun na hindi niya ito ma-reconcile at para bang ang dami niyang katanungan sa Panginoon, bakit ganito? Samantalang parang lumalabas na taliwas ito sa pangako ng Panginoon. Pero, nung kalaunan, na-realize ni Asaph, sabi niya in verse 16, when I pondered to understand this, habang minemeditate niya yung ganito, yung ganitong pangyayari, it was troublesome in my sight. Kasi talaga nga namang nakakapag-alala. Para bang si God, para bang lumalabas na hindi totoo yung sinasabi ng Panginoon na ang mga wicked ay kakalusin ng Panginoon. And then ang mga righteous ay bibless ng Panginoon. And then isa sa mga kalituhan ni Asaph ay kasi nakikita niya ibang mga man of God, yung mga ibang mga people of God, they suffered in poverty, in ganito, scarcity. Pero itong mga wicked, talaga namang sagana. At lahat tayo witness tayo sa ganong katotohanan. Pero sabi ni Asaph, nung lumapit siya sa Panginoon, nung nag-meditate siya ng sang-ayon sa kalooban ng Panginoon, then na-perceive niya yung kanilang katapusan. Na-perceive niya na ito palang mga wicked na to ay bagamat nagpo-prosper sila ngayon, one day, they will perish. Kasi naka-ano na sila Sabi nga rito sa may verse 1 ng Psalms 37, for they will wither quickly like a grass and fade like the green herb. So kung kayo po nakikita ng mga luntian, ng mga halaman o mga green herbs o grass, na green ngayon, saglit lang yan, mga ilang panahon lang tuyo na yan. Yun yung sinasabi rito. Kaya huwag kang mag-alala, huwag kang magulumihanan, huwag kang maiinggit sa kanila kasi nakaset na yung doom nila. Yun yung sinasabi rito. At yun yung na-perceive ni Asaph. Na-perceive niya na may katapusan pala yung kailang masasayang mga araw. May taning na pala sila, parang silang mga tao na malapit na rin silang mamatay. Parang ganun ang ibig niyang sabihin. Sabi, alam niyo ba, para silang nasa death row na. So, paano mo kakainggitan yung taong nasa death row? So, yun ang sinasabi dito. For example, kayo ay nakakita ng isang tao na isang masama, isang mandarambong, isang korap na opisyal, talagang ang yaman-yaman, gaya ng nababalitaan natin ngayon, ang sasarap ng kinakain, lahat ng gustuhin nila, meron sila, ang gaganda ng sasakyan nila, nakakarating sila kahit saang bansa, nakapagbabakasyon sila buong pamilya, tapos may bahay sila dito sa Pilipinas, ilan ang bahay nila sa iba't ibang, sa Baguio, sa Tagaytay, may bahay sila sa gantong lugar, may bahay pa sila sa Amerika, may bahay pa sila sa mga taong gano'n, may mga, dahil sa korap nila, na pamumuhay nila, ang yaman-yaman nila. Pero, kung titignan mo ng maigi, kasi kung titingin ka ng titingin sa ganyan, malilito ka lang ang sinasabi ng Bible, hindi yan ang focus. Huwag kang tumingin sa kanila. Bagkus tignan mo yung mga pangyayari in the light of the gospel, in the light of the judgment of God, in the light of eternity. Kasi lahat ng na-enjoy nila sa ngayon ay pansamantala lang. Isang araw, magbabanis na sila. Kasi kumbaga, ikukumpara mo, yung kanilang Santos meal is their last meal. Malapit na silang bibitayin. O paano mo kakainggitan yung taong ganyan ngayon? Di ba?
Nasa death row na sila, bibitayin nila. Binigyan na sila ng masarap ng pagkain. Kasi ayaw nila magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ayaw nang tumalikod. Katulad ngayon, ano, nakakaano yung mga balita ngayon sa atin dito sa may expose ng corruption sa may flood control. Baliktaran na, no? Baliktaran na, kaliwat kanan yung ano eh. Kasinungalingan. Kayang-kaya nila magsinungaling. Kayang-kaya nila magsinungaling sa mga kapwa-tao nila. Pero hindi nila alam na mayroong Diyos na nanonood sa kanila, na mayroong Diyos na nakakaalam ng katotohanan. At hindi sila makakapagtatago sa Panginoon. Yan ang di nila alam. Puro sinungaling sila eh. Puro mga bulaan. Para-parehas na nagpakasasa. Tapos gagawin pa silang mga state witness. Silang mga korap. Gagawin pang state witness para makaiwas doon sa mga kalokohang ginawa nila. So nakita nyo ano? Kaya huwag kayong ano din ano? Huwag kayong magalumihanan sa mga nangyayari sa paligid natin. Tignan ninyo ang mga bagay in the light of eternity. Even yung mga kaguluhan sa politics natin ngayon. Hindi nyo ba napansin yung trend na yung previous na presidente o yung mga kaalyado niya ay ipupursu ng kasalukuyang mga namumuno. At kapag lumipas na yung kasalukuyang namumuno, ipupurso naman sila ng mga bagong oposisyon na pinuno, naman namumuno. Cycle, evil, pare-parehas ng sineserve nila ay yung kanilang mga selfish interest. Wala sa kanila man ang isa na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. So, ganun po, no? Tatandaan po natin, kung bakit man nagtatagal pa ang wicked, ay dahil ang Diyos ay mahabagin. Sinabi yan sa kanyang salita sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Sinabi niya na the Lord is not slow about His promise, but is patient toward you, not wishing for any to perish, but all to come to repentance. Tatandaan niyo po yan. Binibigyan pa ng Diyos. Ang Diyos kasi kung pag-aaralan niyo yung kanyang paano siya mag-judge, hindi niya basta-basta hinahatulan yung tao. Bago niya husgahan yon, bibigyan niya siya ng sufficient na compassion and mercy. Aabutin niya pa siya ng kanyang ebanghelyo. Pero sa mga period na yon na tinatawag na grace period, hindi pa rin siya nagsisi, hindi pa rin siya tumalikod, at patuloy pa siya sa kanyang katiwalian, mapupuno na yung salop at doon na siya hahatulan ng Panginoon. Ganun ang Diyos. Kaya matuto tayong tumingin sa Panginoon. Minsan naiinip tayo. Common yun sa ating lahat. Naiinip tayo. Ang tagal namang kumilos ng Panginoon. Ang tagal niya namang hatulan itong mga taong ito. Okay? Hayaan nyo na ibigay sa Diyos yung kanyang gawain. Tayo, meron siyang sariling admonition para sa atin na matuto tayong tumingin sa Kanya, tumingin sa Kanyang mga salita, manalig sa Kanya, at gawin natin kung ano yung pinapagawa niya. Tumingin tayo sa eternity. Huwag sa mga bagay na ito na lumilipas o tinatawag nating temporal. Tatandaan po natin yung sinasabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 4. Nais din ng Diyos na ang lahat ng tao ay magsisi at makabalik sa knowledge of the truth about God. Kaya niya sila inaabot pa. Pero darating ang time, yung talagang nakaset na sa destruction, talagang nakaset na sa destruction. Okay? Kaya huwag kayong magugulumihanan. Huwag kayong maiinggit. Iyan yung matinding tagubilin dito po sa ating mga pinag-aralan. Nung Psalm 73 at saka Psalms 37. Yan po yung pinaka-major admonition sa mga righteous. Huwag kayong maiinggit sa kanila. Kasi pag nainggit kayo, magagalit ang Diyos sa inyo. Kasi pag nainggit kayo rito, ay mahihila nila kayo palayo din sa Diyos.
It will only produce evil doings. Kaya nga, to be envious is to complain about the plan of God. May plano ang Diyos eh. Hindi tayo Diyos. Hindi para sa ating mga kamay ang hatulan. Sila, meron niyang time na nakaalat na sa Panginoon. Nakaset na ang doom niyan. Kaya lang execute yan ni God, hindi sa ating timetable, kundi ayon sa kanyang itinakda. Kaya tayo matutulang tayong manood, matutulang tayong manalangin, matuto tayong maghintay sa Panginoon. Yan ang gagawin lang natin. Okay? Sa halip na mag-complain tayo na mag-complain, tignan ninyo yung kanilang prosperity na pansamantala lamang. Hindi na magtatagal, kakalusin na rin sila ng Panginoon. Tignan niyo yung kanilang prosperity na hindi habang panahon. Kung hindi, napakaikli lang, parang damo lang ang kanilang existence. Kaya nga pag hindi ka tumingin sa eternity, ganyan, madidisib ka rin nila. Okay, tatandaan nyo, anong sinasabi ng Bible? They will soon be cut down like the grass. Diba? They will wither quickly like the grass and fade like the green herb. Another, realization ni Asaph doon sa Psalm 73, sabi niya, surely you set them in slippery places. May araw, hindi habang panahon silang mamamayagpag. May araw na madudupila sila. Hindi lahat ng pagtatakip nila ay magtatagumpay habang panahon. Hindi lahat ng kailang mga pagkukunwari ay magtatagumpay habang panahon. Tignan niyo mga diskaya. Nung una, ang yabang-yabang nila, di ba? Pero ngayon, mga bahag na mga buntot nila. Lahat ng mga sangkot sa mga ganyang katiwalaan. Nakaset na yung na isang araw madudupila sila. One day, they will be exposed. Natandaan niyo po yan. Sinabi na kasi ng scriptures yan eh, yung ill-gotten wealth nila ay hindi nila yun mapapakinabangan. Actually, yun pa yung magiging patibong para sa kanila. Hindi ba totoo yun? Katulad ng sobrang yaman ng Diskaya, bumili ng mga sasakyan, tapos ang yaman, pinapakita niya sa yung kanyang kayamanan, tapos gusto niya pang tumakbo sa pagka-mayor. So, nakita niyo, no? Pero in-expose siya ng Panginoon nang hindi niya alam. Nagpaano pa siya, tinawag niya pa sila Julius Babaw, sila Corina Sanchez para i-document yung kanilang kayamanan, pero naging evidence pa pala yun against them. Nakaset na mga kapatid, yung kanilang isang araw madudulas na sila. Isang araw malalantad na yung kanilang mga kahubaran. Yung kailang mga hypocrisy, yung kailang mga pinagkakatago-tagong mga basura. O nakita natin ngayon, kaliwat kanan na ngayon yung baligtaran, O lumitaw na yung si Saldico, may pasabog. Manood lang tayo. Pero huwag kayong gaanong maging attached sa mga issue na yan. Kasi puro sila mga godless. Hindi Diyos ang kanilang itinataas. Mga sarili lang nila. Huwag kayong mapagpapaniwala. Huwag niyong ganong ibuhos ang sarili ninyo sa kanila. Sa mga anumang kampo na yan. Kundi magtiwala kayo sa Panginoon, tumingin kayo ay mga anak ng Diyos. Itong mga taong ito ay mga godless. Anumang partido sila, they are all godless. Hindi ang Diyos ang kailangang pinaglilingkuran. Mga sarili nila ang kailangang pinaglilingkuran. Kaya sabi rito, surely you set them in slippery places. You cast them down to destruction. How they are destroyed in a moment. Bigla, sudden, yung kailang destruction. At hindi na siya makakaligtas dyan.
Oh, di ba? Hihilain sila ng Panginoon. Ang Diyos ang magtatago. Magtago man sila sa ibang bansa, kunyari si Secretary Bonoan o nakalabasan ng Pilipinas. O hindi magtatagal yan, hihilain niya ng Panginoon. Pag ang Diyos ang nag-execute ng justice, walang magagawa sino man. Manood lang tayo. Tignan nyo papaano mag-act si God sa kanyang judgment. Hindi natin maasahan ang justice ng tao. Kasi ang justice ng tao ay injustice. Kasi si God ang pinaka-embodiment ng justice. Any justice system ng mga bansa na apart doon sa itinestablish ng Panginoon ay injustice. Tatandaan niyo po yan. Kaya magtiwala tayo sa hustisya ng Panginoon. Magtiwala tayo sa kung ano yung gagawin ng Panginoon. Siya ang nag-expose ng lahat ng iyan. Okay? Like a dream, when one awakes, O Lord, when arose, you will despise their form. Okay? Ito pa yung maganda, no? Yung pinag-aralan din natin sa Psalm 73. Sabi niya, I have seen a wicked, a violent man, spreading himself like a luxuriant tree in its native soil. So, ganyan dinescribe ng Bible, ano? Para silang isang napaka-laking, alam mo yung luxuriant tree, yung para bang, yung mayabong na mayabong, di ba? Pero isang araw, wala na sila. Then he passed away, and lo, he was no more. I sought him, but he could not be found. Kaya nga, ito ang hindi alam ng yung mga politiko na nung nangangampanya sila, talagang ang ano nila noon ang pinagsasabi nila sa mga tao, maglilingkod kami sa bayan. Pero nung nandoon na sila, na-expose na sila doon sa napakalaking pera, ang dami palang pera na dumadaan sa kanila. Nagkaisip na kasi nga mga sinful sila Wala yung Holy Spirit sa kanila. Mabilis silang natitempt. Ginagamit nila yung kanilang posisyon para magkamal sila ng salapi. And then ang yaman-yaman nila, bibili sila ng mga luxury cars, luxury plane, luxury helicopters. Ganyan, no? Pero isang araw, huwag kayo mag-alala mga kapatid. Pag ang Diyos na ang sumilo sa kanila, hindi na sila makakawala. Kahit anong pagtatakip nila, kahit anong pagsisinungaling nila, gamitin man nila yung kapangyarihan nila, malakas man sila sa presidente, hindi sila makakalagpas sa Panginoon. Tatandaan nyo, ang Diyos natin is a God of justice. Hindi niya palalagpasin ang mga iyan. Okay? So ngayon, kaya nga ang sabi sa may Proverbs 24, verse 19 to 20, huwag kayong mainggit sa mga evildoers or be envious of the wicked, for there will be no future for the evil man. Tatandaan niyo po yan. Wala silang future. Ang mga anak lang ng Diyos ang mayroong future sa Panginoon. Tatandaan niyo po yan mga kapatid. Kaya huwag kayong mainggit sa kanila. Walang future yan. Ngayon man, mayaman man sila. Para bang nasa kanila lahat ng kapangyarihan. Huwag kayong mainggit. Kasi malinaw ang sinabi ng Panginoon, wala silang future. Tandaan niyo po yan. The lamp of the wicked will be put out. Soon. Soon. Okay? At ito pang pinakamaganda yung sinabi ng Psalms 37 tungkol sa kanila. For evildoers will be cut off. Natandaan niyo po yan. Kakalusin sila ng Panginoon one day. Pero yung mga naghihintay sa Panginoon, sila yung magmamana ng daigdig. Yung marunong maghintay sa Panginoon, yung marunong tumingin sa Panginoon, sila yung mag-i-inherit ng mundo. Okay?
Aalisin ng Diyos ang wicked. Tatandaan nyo, si God ang nagmay-may-ari ng daigdig. Ang lahat ng thrones, ang lahat ng authority ay sinet up ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Malinaw yan sa may Colossians. Ngayon, yung mga evil, pupunta sila doon, kakampanya, mananalo, hindi nila alam na mayroong Diyos na may-ari ng posisyon na yon. Diyos na magsusulit sa kanila. Mag-accounting si God sa kanila. Yan ang hindi alam ng mga politiko na tumatakbo sa larangan ng politika. Akala nila, gagamitin nila lahat ng kailang mga panglilinlang sa mga tao. Gamitin nila ang pera nila, mga kasinungalingan nila, para iboto sila ng tao. At pag nandoon na sila sa katuparan na nila lahat ng kailang mga evil purpose. Okay? Tatandaan nyo, isang araw mawawala silang lahat. Sapagkat ang Diyos ang may-ari ng lahat ng trono. Lahat ng power and authority, kay God yan. At lahat ng umupo doon, pananagutin ng Panginoon. Mula sa kapitan, sa mga kagawad, sa mayor, sa mga kawani ng panglalawigan, panglungsod, hanggang sa national. Lahat ng authority kay God yan. Kaya huwag kayong gano'ng maglumihanan sa kanila. Huwag kayong makiisa sa kanila. Medyo dumistansya kayo sa mga isyong napapanood nyo sa TV. Sa halip mag-pray kayo, yun ang sinasabi ng Bible. Maghintay kayo sa hustisya ng Diyos. Huwag kayong maghintay sa hustisya ng tao. Kasi ang tao, may kanya-kanyang mga yan. Kung kaalyado niya yan, kung kaalyado niya yung tao, ipoprotektahan yan. Ito yung mundo ngayon. Pero ang Diyos, siya lang ang magagawat ng totoong hustisya. Walang makakaligtas sa Panginoon. Sisiluin sila lahat ng Panginoon. Sila man ay nasa kasalukuyang pamahalaan o sila man yung predecessor. Okay? Sabi rito, yet a little while the wicked man will be no more, and you will look carefully for his place, and he will not be there. Kaya, tumingin kayo sa Panginoon. Ayan ang mensahe ng Panginoon. Sa mga wicked, one day they will be cut off. Okay? Tignan nito mga kapatid. Ito ba pinag-aralan natin last month. O mga last 3 weeks yata. Sabi rito, behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his loving kindness, to deliver their soul from death and to keep them alive in famine. Huwag niyo nga kalimutan yan. Ang mata ng Panginoon ay nasa mga taong may takot sa Kanya, sa mga taong nagtitiwala sa Kanya, sa mga tao na umaasa sa Kanyang hustisya. God's eyes are upon the righteous, and His ears are open to their cry. Pero sa mga wicked, tignan ninyo, but the face of the Lord is against evildoers, to cut off the memory of them from the earth. Kahit na sila na yung pinaka-makapangyarihan na pamahalaan. Pag may ginawa sila wala silang may tatago sa Diyos eh. Maaari silang magpakita na akala mo ang galing-galing nila, akala mo ang taas ang malasakit nila sa bayan. Kaya nilang yung gawin. Kaya nila magsinungaling. Pero kay God, hindi sila makakapagkatago. Alam ng Panginoon ang mga true account ng kailang mga ginagawa. At hahatulan sila ng Diyos ayon sa kanilang magawa. Tandaan ninyo, ang mata ng Panginoon ay nasa atin. Tayong mga may takot sa Kanya. Tumingin kayo sa Kanya. Maghintay kayo sa Kanya. Umasa kayo sa Kanya. Huwag sa ating pamahalaan. Ang mundong ito ay punong-puno ng injustice sapagkat tinalikuran na nila ang Diyos. Tinalikuran na nila ang salita ng Panginoon. Ngayon, ano ang dapat na response ng Kristiyano? Okay?
Sinabi rin dito sa may Psalms 37. Sa halip, sa, sa, sa halip, ang gawin daw natin ay magtiwala tayo sa Panginoon at gawin natin kung ano yung nararapat na pinapagawa ng Panginoon. Trust in the Lord and do good. Yan ang dapat na response natin. Hindi yung tumingin sa mga sama, and then galit na galit ka na, ikaw apektado ka na, tulad ng nangyayari ngayon, napapanood niyo sa mga TV. Trust in the Lord and do what is right in the sight of the Lord. Huwag kayong join kung anong, huwag kayong basta-basta papanig-panig sa mga grupo na yan. Yang mga grupo na yan ay pare-parehas na walang takot sa Diyos. Sa halip, tandaan ninyo, kayo ay mga anak ng Panginoon. Magtiwala kayo sa kanyang justisya. Magtiwala kayo sa kanyang righteousness. Sinabi na yan ng Bible eh. Paulit-ulit mo yung makikita sa may Bible na si God ang nag-establish ng trono, siya ang nagluluklok kung sino upo sa trono, at siya rin ang nagde-dethrone ng mga nakaluklok. Siya ang nagtatatag ng kingdom, at siya rin ang nagde-demolish ng kingdom. Ilang mighty empire na ang nag-arise sa mundong ito sa ating kasaysayan. Pero lahat sila nagsibagsakan. Kaya magtiwala kayo sa Panginoon. Okay? Gawin ninyo kung ano yung nararapat, kung ano yung pinag-uutos ng Panginoon sa kanyang mga salita. Yun ang gawin ninyo. Ngatan ninyo yung pagko-comment-comment ninyo sa nangyayari sa paligid natin, baka kakitaan ka lang ng kamangmangan, kapatid. Okay? Sa halip magtiwala ka sa Panginoon. Tumingin ka sa salita ng Diyos. Tignan mo yung mga pangyayari in the light of His gospel. In the light of His eternity. Doon mo tignan. Sa tingin niyo ba hindi concerned si God sa nangyayari sa ating bansa? Sa katiwalian? Kaya nga tayo mga kapatid ay ni-raise ng Panginoon upang tayo yung mag-intercede sa land na ito. Tayo yung mananalangin. Ipagkasama sa prayer natin yung isumbong natin sa Panginoon yung mga tiwali. Yung mga gumagawa ng injustice. Yung mga corrupt, isumbong natin sa Panginoon. Through prayer. Yun ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. Kasi tayo wala tayong magawa sa ating mga sarili. Isumbong mo sa Diyos. Alam ng Diyos yan, nakataning na sa Kanya yan. Okay? Akala nyo ba people power ang pabagsak sa pamahalaan? Nagkakamali kayo. Si God yun. Malinaw yan sa scriptures. Okay? So anong response natin? Magtiwala sa Diyos. Gawin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Mamuhay tayo ng normal sa mundong ito. Dwell in the land. Mamuhay tayo ng under God. Under the eye of God. Mamuhay tayo ng ganon. Coram Deo. And cultivate faithfulness. Pagyamanin mo yung faithfulness. Itong mga taong ito na involved sa corruption, hindi ito mga faithful. Binetray nila yung public trust na in-entrust sa kanila. Sa atin, i-cultivate natin ang faithfulness. Yan ang nais ng Panginoon. And then, panglima, delight yourself in the Lord. And He will give you the desires of your heart. Ngayon mga kapatid, meron kasing nagkokot nito nami-misalign tuloy yung scripture na sige, i-delete daw natin ang sarili sa Panginoon then para makuha mo lahat ng gusto mo sa Panginoon. Para manalo ka sa wedding? Para gamitin mo sa iyong kasamaan? Hindi po yun ang ibig sabihin ng salita na yan. Ibig sabihin dito, delight yourself in the Lord. I-align mo ang sarili mo sa kalooban ng Diyos. And let God change your desires.
At kapag naka-align na yung puso mo sa kalooban ng Panginoon, then God will reward you. He will give you the desires of your heart according to His purpose. Not para mag-indulge ka sa sin. Hindi yun ang sinasabi ng verse na ito. Sapagkat the one who delights in the Lord finds his desires aligned with God's good will and purpose. Wala yung pinag-iba doon sa sa Matthew chapter 5 verse 6, yung sa Beatitude. Blessed are those who are hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Parehas na parehas ang idea niyan. Amen? I-align natin. Huwag kayong mainggit. Yung mayaman man yung mga wicked. Kay God kayo mag-delight. Hindi pera, hindi material things ang nagde-define ng life. Huwag yung sabihin sa inyong sarili na liligaya lang ako pag marami kaming pera. Narinig ko na yan sa mga tao. Na ginawa nilang satisfaction yung money. No. Kay God kayo masatisfy. Sa kanyang mga pangako kayo masatisfy. And the Lord will reward you. Our relationship with God is above anything else. Yun yung pinakamahalaga. Yung kaugnayan mo sa Diyos. Na siya yung tatay mo, yung gumawa, yung owner of all things, yung creator of heaven and earth, siya ay tatay mo. And we are called His children. He adopted us as His children. At kung i-align natin yung ating sarili sa kanyang kalooban, He will reward us. Ibibigay niya yung mga bagay and you will begin to enjoy things in this life. Yung sinasabi ni Apostle Paul godliness with contentment is great gain. Yan ang hindi nararanasan ng mga taong mayayaman. Alam niyo ba yung taong mayayaman? Wala na sila mapaglagyan ng pera. Hindi na nila alam kung saan nila gugugulin yung dami nilang salapi na nakulimbat sa pamahalaan. Nakita niyo yung mga BCG boys ba yun? Na hindi na nila alam saan dadalhin yung dami, laksa-laksang pera. Pinangkakasino na lang nila, milyon-milyon, papatalo sa gabi. Grabe yun. Samantalang mga Kristiyano, pag tumitingin ka sa Panginoon, meron kang kasapatan ng mahalaga sa puso mo. Meron akong Diyos, ako'y nasa Panginoon. Kung ako'y nasa Panginoon, nasa akin na rin ang lahat ng bagay. Hindi ba? At mamuhay tayo ng simpleng buhay. Nandoon yung satisfaction, kapatid. Yung peace, yung kapayapaan, yung kapanatagan ng iyong kaluluwa, yung hindi kayang tumbasan ng pera yun. Yung maligaya ka sa pamilya mo, kahit wala kayong kotse, kahit wala kayong magagandang cellphone, kahit hindi kayo kumakain ng masarap, pero maligaya kayo sa ilalim ng paghahari ng Panginoon. Ay nako, more desirable yan, kapatid. Yung mga yung mga mayayaman, mas naiinggit pa sila sa ganun. Kaya lang di na nila kayang bitawan kasi yung kailang luxurious lifestyle. Di na nila kayang i-give up yung kailang kayamanan. Kaya mas naiinggit sila pero wala na sila magawa. Nahook na sila, natali na sila ng kanilang mga kasakiman. Okay? Godliness with contentment is great gain. Kaya nga ang payo rito, tumingin ka sa Panginoon. Sabi nga ng Colossians chapter 3 ni Apostle Paul, set your mind on things above, not on things on earth. Katulad yung mga nagyayari ngayon. Set your mind on things above. Kung ikaw daw, sabi rito sa may verse 1, if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above.
where Christ is seated at the right hand of God. Kasi nandoon yung buhay mo. Huwag kang tumingin sa scarcity ng buhay mo ngayon. Tumingin ka doon sa kayamanan mo kay Kristo. Set your mind on things above, not sa mga bagay sa mundong ito. For sabi nga ni Apostle Paul, sapagkat kayo ay namatay na, at ang buhay nyo ngayon ay nakatago na kay Kristo. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Patay na tayo sa mundong ito. Kaya huwag nyo nang i-desire yung dinidesire ng mga wicked. Set your hearts on God. Siya ang treasure mo. Siya ang iyong portion. He is your best portion here on earth. And in verse 4, when Christ, who is our light, is revealed, then you will also be revealed with Him in glory. At iyon yung isang napakalaking kayamanan, kapatid, yung mapasama ka sa glory. Walang pera sa mundong ito, walang kayamanan sa mundong ito ang kayang i-compare doon. Wala pa yun sa kalingkingan ng glory na pinangako ng Panginoon. Tandaan niyo po yan. Okay? So, another admonition, commit your ways into the Lord. Commit nyo yung mga ginagawa nyo at magtiwala kayo sa Kanya. At gagawin niya yun. Ano yung gagawin niya? Yung pangako niya. Yung justice na hinahanap mo. Gagawin niya yun. Basta magtiwala ka lang, mag-rest ka sa Panginoon. He will bring forth your righteousness as a light and your justice as noonday. Ang sabi niya pa, rest in the Lord. Nakita niyo, no? Hindi mo man naintindihan yung nangyayari. Bakit ang tagal-tagal naman ng ano? Ang tagal, wala pa bang nakukulong? Wala pa bang na ano? Di ba ganyan tayo? Naiinip na tayo eh. Hayaan mo sa Panginoon yan. Rest in the Lord. Wait patiently. Isa yan sa integral part ng faith. Yung maghintay ka sa Panginoon. Wait patiently for Him. Do not fret because of him who prosper in his ways. Wag na wag mo yung gagawin. That is foolishness. Yung ikumpara mo yung sarili mo sa Kanya, kapatid, anak ka ng Diyos. Kapag mana ka ng Panginoon, anak ka niya. Siya magpe-perish na one day. Ikaw, you will live for eternity with God. Temporal lang lahat ng kaligayahan nila. Tandaan niyo po yan. Because of the man who carries out wicked scheme, yumayaman sila, huwag ka maingit doon. Cease from anger. Kita nyo, no? Sinulat talaga ng Bible eh. Ito kasi mga common na karanasan ng mga Kristiyano eh, na nakaka-witness ng kasamaan ng mundong ito. Cease from anger. Ibigay mo yan sa Panginoon. Hindi yan para sa atin. Hayaan mo ang Panginoon. Wala yung maitutulong. Magkakasala ka lang. Kaya nga sabi niya rito, cease from anger and forsake wrath. Huwag kang patatagay. Huwag kang sumali sa party-party nila. May maka Duterte, may maka Pink, may maka BBM. Naku kapatid, ang payo ko sa'yo, iwanan mo yung mga grupong yan. Anak ka ng Diyos. May sarili tayong buhay na sinet ng Panginoon sa atin. We are a holy people of God, set apart by God for His holy purposes. Huwag mong hayaang makontaminate ka ng mga issue na nangyayari. Kaya ang payo sa atin to, cease from anger. Forsake wrath. Minsan sa kapapanood natin, tangay na tangay tayo eh. Minsan nga pagdating ng eleksyon eh, naku, grabe. Nakikisawsaw ka na rin sa mga issue dyan. Mga taong ito, puro ungodly ito eh. Ang siniserve lang nila, mga sarili lang nila. Do not fret. It leads only to evil doing. Magkakasala ka lang kapatid. Nakukontaminate ka lang nila. Sundin niyo po ito mga kapatid. Ito po yung payo ng Biblia sa atin.
Instead, ito yung promise ng Diyos sa atin. The humble will inherit the land and will delight themselves in abundant prosperity. Tayo ang rightful na heir ng mundong ito. Ang mga wicked, soon they will all perish. Ia-uproot silang lahat ng Panginoon. Ang may iwan na lang dito ay ang mga anak ng Panginoon. Tandaan po natin. Okay? So, bilang encouragement ng Psalms 37, sabi niya, sa halip na mainggit tayo, mag-focus tayo sa katotohanan. Sabi niya, better is the little of the righteous than the abundance of the wicked. O sila, di ba? Ang sasarap na kinakain nila. Ang gaganda ng mga kotse nila. Samantala yung mga kotse natin, talaga namang, okay lang yun. Pasalamatan yung ano man binigay ng Panginoon sa inyo. Kung iyan lang ang cellphone na binigay sa inyo, thank you, Lord. Kung iyan lang ang sasakyan na binigay ng Panginoon sa inyo, thank you, Lord. Kasi lahat ng bagay sa buhay natin, regalo ng Panginoon. May nakalaan sa atin, para sa atin. Kung mamumuhay tayo sa pagtitiwala sa Panginoon, cultivating faithfulness, and doing what is right in the sight of God, may nakalaan para sa ating kapatid. Kaya nga ang sabi rito, better is a little of the righteous than the abundance of the wicked. Wala kang pera sa bangko? That's good. Thank you, Lord. Diba? Pasalamatan yung Panginoon, ano man binigay niya sa inyo. Be content. Actually, that is, yun siya sabi ni Apostle Paul. Godliness with contentment is great gain. Yan ang totoong kapakinabangan. Kasi yung mga wicked na kinakainggitan ng natin, they will be broken. The arms of the wicked will be broken. Pero ang Panginoon, tatandaan yung kanyang pangako, He will sustain His people. He will sustain His righteous. The Lord knows the days of the blameless, and their inheritance will be forever. Hindi nyo napansin, paulit-ulit na binabanggit sa chapter na ito, yung inheritance ng saints, the inheritance of the righteous. Paulit-ulit, kayo na pa yan eh. The righteous will inherit the land. Their inheritance will be forever. They will not be ashamed in the time of evil, and in the days of famine, they will have abundance. Kasi sinusustain tayo ng Panginoon. But never define abundance doon sa nakikita nyo sa mundo. Sa atin, ano man yung na-provide ng Panginoon, that is enough for us. Matuto tayong masihan kung ano man yung biyaya na binigyan niya sa atin. Huwag tayo mag-complain, bagkus, thank you, Lord. I-glorify mo si God sa kakaunting niya. For those blessed by Him will inherit the land. Nakita niyo mga kapatid? Paulit-ulit na sinasabi. But those cursed by Him will be cut off. Dalawa lang yan mga kapatid. The righteous and the wicked. The blessed and the cursed. Kainggitan niyo yung mga taong isinumpa ng Diyos? Think about it mga kapatid. At nawa sa gabing ito, ma-encourage kayo sa kanyang mga salita. Purihin ang Panginoon sa gabing ito at tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa maikling salita mo sa amin sa gabing ito. Na ma-direct ang aming mga puso sa iyong kalooban. Sa halip na mainggit kami ng mainggit sa riches ng mundong ito, ay mag-delight kami, O Lord God, sa iyong kalooban sa amin. Ang matuto kaming mamuhay ng may kasapatan, sapagkat iyon ay tunay nga nakapakinabangan. Ang mahalaga, Panginoon, kami ay nasa sa ilalim ng iyong pag-ibig. At walang na makakaagaw nun, Panginoon. Not even Satan
kami ay secured na sa iyo. Even our inheritance ay secured na sa iyong mga salita. Pagpalain po kami, Panginoon, at patawarin po kami kung kami man ay naiinggit o kami man, Panginoon, ay nahahatak ng sistema ng mundong ito dahil sa napapanood namin, sa mga babalitaan namin. Lord, matuto kaming tumingin sa iyo. Matuto kaming magtiwala sa iyo, sa iyong hustisya, sa iyong katuwiran. Lord, and one day papakita mo sa iyong mga anak na lahat ng itinakda mo, they are altogether true. Your judgment are true. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Let your people trust you and commit their ways unto you. This is our prayer in Jesus' name we pray. Amen.